welcome po ulit tayo dito sa kusina po ni Nanay. So ngayon po, ang ating menu po ngayon ay ang tinatawag nilang mashrush. Ito po ay isang Arabic food. So ang kailangan po natin is itong lentils po ito. Ito po yung lentils sa English. So adas po ito doon sa Arabic. And ang kailangan po natin, yung sangkap natin is sibuyas. So, kailangan po natin itong i-slice ng maliliit. At kailangan natin ang kaldero para dito po natin iluluto. At ang gamitin po natin na oil is ang olive oil. So, ito po yung gamitin natin na pangmantika natin. So, mas masarap po pag olive oil ang gamitin natin kasi ito po ay lentils. So, medyo kontrolin po natin yung mantika. Depende po kung gaano karami ang iyong lulutuin na lentils. So, doon po nakadepende kung gaano karami ang mantika. At ito pong aking sibuyas ay isang maliit po ito, isang buo na maliit na sibuyas. So, ilagay po natin ito dito sa ating mantika. So, ganyan lang po. Ayan. So, prituhin po natin, gisahin po natin itong ating sibuyas dito sa olive oil hanggang mag-brown po ito. Ang lentils po ay isang healthy din po na pagkain. So, ang aking measurement, ito po kasi ay dadami. Kahit konti lang yung ilalagay mo dyan, dadami po yan. So, dalawa lang kami ni Lola. Kaya, control ko na lang po yung aking ilagay. Nasa iyong kamay kung gaano kadami ang iyong lulutuin na lentils. So, ganyan po. Okay na yan kasi maybe this is half cups of lentils. So, hugasan po natin ito. Kaya linagay ko na po dito sa strainer para makatipid, diba? Ng hugasin. Laging ganun, diba? Para makatipid ng hugasin. So, ito, I think this is a half cup. Ito po ay dadami pag ating lulutuin. Ayan. Gisahin po natin itong sibuyas hanggang mag-brown. So, kulang yung mantika na inilagay ko. No problem dito sa olive oil, kahit medyo marami yung ilagay natin kasi healthy naman itong oil natin. Kaya, no worries po sa ating linuluto. May health benefits po yung olive oil na ating gamitin. Isa pa po na kailangan natin ng konting rice lang. So, this is, maliit lang siya na rice. Pwedeng 2 kutsara to. 2 kutsara na rice. So, ito po yung ating paghahaluin mamaya para dito po sa ating lulutuin. Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking videos. Salamat po sa inyong panonood. I hope na itong videos ko po ay nakakatulong po sa inyo for reference or konting kaalaman lang po. I'm not a perfect cooker and I just only learn to cook Arab foods from my previous employers and nung malakas pa po si lola ko. So,
doon ko po natutunan ang pagluluto ng Arab food. So, maybe it can helps po doon sa mga katulad kong OFW na nasa Middle East kasi pare-parehas tayo na Arabs. Dito po kasi sa Nazareth ay mga Arabs po yung mga tao dito. So, Arab Christian, Arab Muslim, so halo-halo po, basta Arab people po yung nandito sa Nazareth. So, ganun. So, doon po ako natuto. So, I hope na yung iba po na OFW na manonood ko dito sa video, I hope na makatulong po ito sa inyo kahit konting kaalaman lang po para sa ating mga trabaho, no? Bilang isang mga katulong or bilang isang OFW sa mga Arabs. So, mostly po kasi pare-parehas naman po. It's almost the same po yung mga menu nila. So, itong aking linuluto po ngayon is ito yung tinatawag nila na mashrush, which is made from lentils. Ito po, yung adas po. Ito po sa Arabic nito is adas. And then, minsan yung iba hindi po nila linalagyan ng rice. Pero ang lola ko po, gusto po niya na may rice. Kaya meron po akong konting rice na ihahalo po dito sa lentils na ito. So, ako din po ay nasasarapan dito, lalo na pag malamig ang panahon. Kasi ito po ay parang soup din lang yung pinakalabasan. Pero nakakabusog siya. Mabubusog ka po. Ang ipapartner mo po dito po ay yung kubes, na which is yung bread po nila dito. Yung parang ang mukha ko yung kalaki niya. Joke. So, yan po mga kaibigan, mga kapatid na manonood. Time po natin na mag-brown itong ating sibuyas. So, habang pinag-brown po natin itong sibuyas, ay akin na pong hugasan itong lentils. Hugasan po natin yung lentils para matanggal po yung starch niya. No? At para hindi siya, kasi pag hindi ito nahugasan, minsan medyo meron yung lasa niya na medyo mapait ba. Yun yung starch niya, malalasahan yung starch niya pag hindi ito na hugasan. Kaya kailangan natin hugasan ng mabuti. Then, ganun din po sa rice natin. Kailangan din po natin hugasan ang rice natin. So, ayan. And then, kailangan po natin ng hot water para sa ating pagtubig. Kapag ilagay natin yung lentils doon sa may sibuyas, kailangan tubigan agad natin para hindi po siya masunog. Kaya kailangan ng water. Kung gaano po karami ang water niya is depende rin po kung gaano karami yung iluluto mo. No? So, nasa iyong pagtitimpla or nasa iyong yung timpla mo. So, nakadepende po kung gaano karami yung lentils na lulutuin. So, ayan. So, ang ating sibuyas na po ay medyo brown-brown na. Brown-brown na po yung sibuyas natin. Ayan, ganito po siya. Tingnan po natin para hindi masunog. Basta yung sakto lang. So, ito is sakto lang. May puti-puti pa yung iba. But never mind. Basta mas marami po yung nag-brown. Then, ilagay po natin yung lentils. Huwag po nating sunugin yung lagyan po natin ng tubig.
ayan. Hugasan ko po yung rice na aking ihahalo. Huwag po natin sunugin masyado yung sibuyas niya kasi iba po yung lasa kapag lulutuin natin. So, yung katamtamang brown lang ba. So, ayan po, ilagay na po natin ang rice. Sabay po yan. Ganon din, haluin po natin. Kapag maluto na po, at saka po natin lalagyan ng asin pag luto na. Dagdagan pa po natin ng tubig niya kasi hindi po yun enough yung tubig. Ayan. So, pag mamaya po, pag kumulo po ito, ay tignan po ulit natin kung ito po ay makonti yung tubig niya. Kasi magbabalbs din po ito na lutuin. So, then man po, and I will show you later kung gaano po yung luto niya. Ayan, ito po yung ating lulutuin na adas mushrooms. Ito, sa luto na po ito, ganito po yung itsura pag okay na siya. So, kung gusto mo pa po na dagdagan yung kanyang tubig para mas marami ang sabaw, pwede rin po. Pero ako kontrolado ko lang kasi hindi gaano si Lola ng sabaw. Ako lang po yung mahilig. So, ganito po ang itsura pag luto. Ngayon, pag ganito na po ang itsura niya, pwede na po natin lagyan ng asin. Dinagyan ko na po ng asin. Tapos, ang huli po nating ilagay is lemon. So, meron po tayong lemon dito. Kailangan po natin itong lagyan ng lemon para mas masarap ang lasa. So, ayun, pakuluan lang po natin yung lemon. And then, ready to serve na po. Ayan na po guys. Ready to eat na po. Kain na po tayo. At masaya ang lola ko sa aking minuto ngayon na adas mushrooms. Salamat po sa iyong panonood.